the day na nagload ako, wala akong pilot, which is meron sanang pilot from Houston Port hanggang makalabas ako ng downtown ng Houston. So umalis ako ng Houston, wala akong pilot, and then yung company nag-claim sila ng charge ng pilot para sa akin, but yung company na shipper, yung nag-order nito, sabi nila yung driver mo walang pilot, tapos hindi pa niya na yung mali yung naibigay ko na dimension dun sa aking permit. Then na-receive ko yung email ng aking safety na sabi niya, please confirm na umalis ka na wala kang pilot. Sabi ko, yeah, umalis ako na walang pilot. Then so hindi sila nakapag-claim ng pilot charge dun sa shipper. Mga chay. Good morning internet. Ito ay continuation ng biyahe nung January 12. Para isang straight na lang na biyahe. And dito ako sa Morse 1 sa may Saskatchewan. Morse pala yan. So dito ako nakahanap ng parking along the side nila. Dito sa pagpasok, ito yung Trans-Canada 1 from Moss Jaw papunta ng Swift Current. So dahil kahapon wala na akong oras, as in ay iniisip ko sa may chop lane. I don't know, hindi nyo alam yung chop lane dito guys, but meron chop lane sa Saskatchewan dito. I thought yung parking nasa left side lang ng highway meron, pero nilagyan nila ng no parking, so hindi kami makapasok. I mean, hindi makatigil. Hindi talaga ako madalang dumaan ako dito kasi nga madalang akong bumabiyahe papuntang Calgary. Kung papunta man ng mga Edmonton doon sa Highway 11. But kahapon, running out of hours, as in ang natira na lang siguro 4 minutes, 3 minutes. Pumasok ako doon sa may kotse na yan, kaso lang tagilid, nakaganyan ng konti ang parking. So umikot ako doon sa likod. Yung kita nyo may truck naka-parking, umikot ako para makuha ko tong spot dito kasi yung oversize niya nandito sa left side para makatago ng konti. Hindi siya nakapalandra sa highway, hindi siya nakalabas sa highway. So anyway, tinatapos ko na lang tong aking pre-trip. 3 minutes more and then meron na lang akong 600 kilometers papuntang Red Deer, finger cross na sana manload today. Payagan akong manload today. Kahapon today ko sila tinawagan but walang sumasagot sa aking call. So try ko this morning and then mag-a-adjust ako ng fifth wheel kasi overweight ako ng aking drive. Hindi ko maintindihan, nasa Trans-Canada 1 na, but kailangan pang yung tow season, yung hindi makuha ng permit dahil nga daw sa overweight. Hindi ko intindihan sa opisina, pero sabi ko sige, para maka-legal ako, magamit ko yung aking mahal siguro yung overweight permit, kaya ayaw nila akong ikuha. And sabi ko, gamitin ko yung annual permit, mayroon kami annual na tinatawag, pero i-adjust ko yung aking fifth wheel para 3 butas para mag-legal siya kasi sobra ako ng 600 kilograms. Dito sa Saskatchewan, pwede pa ako dahil meron akong permit ng Saskatchewan, so hindi ko muna i-adjust bago ako papasok, or pagkapasok ko ng Alberta, merong rest area doon, and i-adjust ko tong fifth wheel ko para maging legal ako sa aking annual permit. But look at the weather guys. Itong weather ng Alberta, malamig. Kagabi hindi ako nag-aircon, malamig, naka-under lang EPO, maulan, but
Sa Texas, holy smoke, kaingong kag what the hell. So 1 minute more, I'll see you guys kung saan man tayo magkita. Maybe the halfway or maybe doon sa Reindeer, Alberta. Turn right at the stop sign. Continue on Highway 1. Okay guys, nandito ako ngayon sa Alberta, province ng Alberta. Sa unahan meron timbangan. And yung nga sabi ko, yung aking drive, itong drive ay overweight to ng 600 kilograms. So dahil hindi nila ako kinuha ng permit, dahil medyo mahal siguro ang overweight permit ng Alberta, para magamit ko yung annual permit ko, yung annual every year na permit. So kailangan kong i-adjust itong fifth wheel. Abante ko ng 3 butas. Nandito siya, so kailangan ko siya ilagay nandito, no, Holland. Kahit ilagay ko siya dito para lang gumaan siya, magsakto siya sa 17,000 kilogram ng gamit sa Alberta. And then kahit yung bigat ay lilipat, kasi pag once na inipod or in-adjust ko yung fifth wheel, yung bigat niya, yung 600 kilogram na nandito sa drive ngayon, pupunta siya doon sa steering. Okay, so tatransfer yung bigat doon sa steering. So ito magiging matatanggalan siya ng 600 kilogram, pupunta doon. Dito sa Alberta kagandahan dahil ang kanilang steering sa ibang province ay 5,500 kilogram ang steering. So ang Alberta ay allowed ng maximum ng 6,000 kilogram. So sobra lang ako ng 100 kilogram dito sa steering. Pero yung trailer, hindi na siya pwedeng i-adjust ang trailer dahil naka-fix na yon. Ito siya, pwede mong i-adjust yung weight mo kung sobrang tawag dito, kung sobrang gaan naman, pwede mo siyang i-adjust para yung bigat dun sa load pupunta dito. O I mean, yung sa trailer pala, i-adjust mo para yung bigat ng trailer pupunta dito para mag-maximize or mag-minimize or makuha mo yung legal weight. So ito, 3 butas lang. So paano gagawin? Ano yung procedure? Ita-drop ko muna yung aking trailer. Release ko lang. Drop ko lang siya. Okay. Apply ko yung brake ko sa trailer. And then itong sliding button, sliding na, no, i-release mo yung sliding dun sa fifth wheel. So pwede mo na siyang i-adjust forward and backward. So paano bang gagawin? Kasi mag-adjust ako ng 3. So i-atras mo yung truck. Dandahan lang, i-atras mo lang siya para makuha yung 3 hanggang maubos yung laman niya. So 3 butas lang. 3 butas lang yung kailangan ko para makuha ko yung tawag dito, maximum minimum weight or minimum weight ng ano. Yan, nag-zero na siya. Okay. So release na yung trailer brake. Making sure naka-release ang trailer brake. Kasi kailangan, siyempre abante ka, no? Atras mo pala, atras. Atras natin. Hindi mo na kailangan tanggalin yung mga airlines.
medyo makunat lang to. Yun, nag-release na siya. Wait. Ayun eh. Maganit. Baba na siya, no? Maganit, maganit. So kailangan ko lang sigurong biglayin. Yun. Ayaw mag-ano. Hindi yata nag-activate yung aking ano, slider. So ngayon nag-release na siya, pero sumagad. Okay, sobrang ganit, kaya hindi agad siya bumitaw. So nandito siya kanina, ito nandito sa gitna, dapat nasa gitna siya. So kailangan kong dito siya ay 1, 2, 3, dapat nandito siya. Ito para 600 kilograms. Pagka sobrahan naman, bibigat itong steering. Pagka sobrahan ano. So yan, gumalaw na. 1, 2, 3 dito siya, di ba? Atras ko ng konti, abante ng konti, konting-konti lang. Abante ko ng konti. Akyat, baba, akyat. Yun, sakto. O, diba? Tatlong butas. 1, 2, 3. Naalala nyo before nung umalis ako ng Houston, ito yung load, diba? Itong width nito ay 1
1.10 meters. I mean 1.10 feet. So nagkamali ako dito sa pagbigay ng dimension sa aming permit dahil sa sobrang pagod siguro ang pag-add ko ng 1.10 at saka yung 8.6 na trailer. So yung sukat ng trailer from there hanggang dito, that's 8 feet and 6 meters. Yan ang legal load. That's legal load. Now, yung dimension kasi pag once oversize, lumagpas na dito sa trailer, yun ang tinatawag na oversize kasi over ka na dun sa size na naka ano na minimum like 8.6. So dito papasok yung oversize load. Okay? So ang pag-measure ng oversize load galing dito from here hanggang sa pinakadulo dito. So yun ang dimension niya na kukunin mo. So nakuha ko na siya, nasukat ko na siya, but ang problema ay yung pagbigay ko ng dimension numbers sa aking dispatch, I mean sa permit division, permit office namin para sa aking permit sa Houston. So ang mali ko dun sa Houston dahil from pag kinalculate mo kasi 1.10 plus 8.6, it comes out to 9.7 feet. Okay, 9 feet and 7 inches kasi yung fraction ng 10 inches at saka yung 0.6, yung 6 inches na yon pinag-add ko 6 at saka 1 yung fraction niya, so nagiging 7. Yun ang mali ko nung mag-ano ko ng permit. After 11, 2 feet na. So dapat yung aking binigay 2 feet plus 8, 10, almost 11, right? Pero yung aking binigay kasi dahil yung fraction ko na ginamit, yung fraction sa I mean yung additional ng 0.6 inches saka 1.10 yung 0.10, it comes out to 7 inches, which is wrong. So to make it short, pumunta ako ng umalis ako ng Houston nung Monday, the day na nagload ako. Wala akong pilot, which is meron sanang pilot from Houston Port hanggang makalabas ako ng downtown ng Houston. So umalis ako ng Houston, wala akong pilot, and then yung company nag-claim sila ng charge ng pilot para sa akin, but yung company na shipper, yung nag-order nito, sabi nila yung driver mo walang pilot, tapos hindi pa niya na yung mali yung naibigay ko na dimension dun sa aking permit. Then na-receive ko yung email ng aking safety na sabi niya, please confirm na umalis ka na wala kang pilot. Sabi ko, yeah, umalis ako na walang pilot. Then, so hindi sila nakapag-claim ng pilot charge doon sa shipper. So yun ang isang pagkakamali. Huwag nyong i-add yung fraction, yung inches, lalo pag may mga like ang sobra mo ay kasi yung inches from hanggang 11 inches lang, di ba? Then fit na yung kasunod. Huwag nyong i-add yung huwag nyong i-add yung 11 kasi yung 1 doon i-add mo sa 6, magiging iba yung resulta. Which yun ang aking lessons learned. Kahit medyo a year ko na ginagawa or 4 years ko na ginagawa yung hindi lang sa RGN, pag may mga oversize kami, yung pag-a-add ng fraction, I mean yung point, yung inches, mali ako doon. So inadmit ko na yung kasalanan ko na wala akong pilot and mali yung naibigay kong dimension, and naintindihan naman ng safety namin. Shout out to Brock, pinaliwanag ko yung side ko. Maybe that time pagod ako, sobrang init, kaya yung aking dimension na binigay is maling-mali. That's a lessons learned na hindi na dapat ulitin, hindi na dapat mangyari ulit. Okay lang dahil ito ay width, yung lapad niya, it's okay. Pero kung yung binigay mong dimension ay height, which is yun ang pinaka-critical na dimension ng isang oversize, yung height niya, kasi kailangan accurate yung height mo. Kung pwede mo dagdagan ng 1 inches, dagdagan mo ng 1 inches kasi para alam nila kung saan ka dadaan. Pero itong width, considered as okay lang. Pinalagpas ako sa aking width na okay lang siya kasi may mga tulay naman na hanggang 12 feet 5, lalo pag may construction, okay lang siya. Pero yung height ang pinaka-importante, na make it sure na sakto ang iyong mga binibigay na dimension sa iyong opisina. Kasi pag mali yung dimension ng iyong height, tapos
sumabit ka sa tulay, hindi na nila fault yun. It's your fault na bakit ka sumabit sa tulay. And I'm done yakking. Tapos na akong magsalita. So meron pa akong another 4 hours yata para sa makarating ng Red Deer today. The moment of truth, mga choy. Success. 3 holes. Pagkaku kanina yung customer up to 3 o'clock, but yung aking destination is around 1 hour and 51 minutes. Red Deer around the land. Arriving in coordinates on the right. Continue on Highway 51.
we go, Fining. Arriving at coordinates on the left. Oh, dito rin pala siya pumunta. Yung sinusundan ko kay ng Indiano. Welcome guys sa Red Deer Fining. Oh! Ulit ng mga Indiano na to. Yung aking load, yung isang straight na yun, yun siya nilalagay. Okay, that's an old. So yung tires doon na. What time is it? It's 2 o'clock. Ano? Yeah, 1 o'clock. Yeah, we made it guys. Kasama kayo dito sa aking biyahe, sa aking panonood. Para na rin kayong for the whole day, for the 5 days run. Nandyan kayo, maraming thank you. Baback up ako dito, change lang ako ng aking high vest, then helmet, then everything. Then unhook, i-crane nila, and then pupunta ako ng Caltire para retort doon sa tires na pinalitan ng bago, and then Flying J dito sa Red Deer. Up my video. Dito na ako sa Edmonton. I mean, sa Red Deer. Nakapaglaba na ako, nakapag-shower na ako, laundry, everything. And nandito ako ngayon sa Jollibee. Dahil nagki-crave ako ng Jollibee. Ng Chicken Joy. Tara, tatapusin ko na rin ito maya-maya lang pag nakabili ako. Then, kakainin ko na sa truck. And dadaan pa ako ng Walmart. May mga kailangan pa akong biling slip dito sa kamay. Dahil sunog ng aking sunog na. So, pupunta lang ako doon. And then, uy, ito mo nang dadalya. Uy, hadlo pa mga Indiano mabasa. Agay! Anyway, tara. Agay, Jollibee. Ciao tayo ng Jollibee. Mas nakakamura ako pag dito ka bibili. Umabot na siya ng $40. Pag sa skip the dishes kasi umabot siya ng $60 sa
Google review mo kami, sir. Ha? Google review mo mo. Ano ba ilalagay ko? Kahit ano, basta 5 star, sir. 5 star ba? Oo. Kailangan 5 star? Okay lang, 5 star. Pa-review to, review. Sabihin ko, ang daming Pilipino dito. Ha? Ay, sir. Walang mo naman, di ba, sir? Jollibee, bidang siya. Kailangan ng picture eh. So kailangan picturean natin. Picture mo na lang ako, sir. Okay lang? Opo. Di ba? Oh. Nawala eh. Saglit lang. Ito pa. Sige pa, one more time, sir. Ito na, okay na, ito na. Magpo-pose pa ako, sir. Ito. Food, service, then picture. Sige po. Yan na. Add picture. Yeah. Naku, mahina signal, man. Okay na. Sige, here you go po. Yeah, Enjoy salamat. your meal. Thank you po. Let's come again. Yeah, salamat. Kuya, sa next visit mo, dadagdagan namin ng extra special. That's good. That's good. Fuck, man. Whew. Jollibee. So, Bordagol, naligo sa ulan. Holy smoke, man. Ang dami kong pagkain today. Ang dami kong Jollibee, 6-piece Jollibee, hot and spicy, and tawag doon? Isang spaghetti, man. Takot kayo sa ulan? Kayo matakot sa ulan. Rain is your friend, mga chief. Sa military before, ang ulan ay kaibigan namin. Alam nyo bakit? Kasi pag umulan, hindi naririnig ng mga kalaban. Tulog yung mga NPA pag ulan. Dahil ayaw nilang mabasa. Anyway, bakit ba tayo napunta dyan sa mga sundalo yan? Ito yung aking order, isang Jollibee dito sa Reader. Thank you so much. And paano yan? Tatapusin ko na ang video. Bibitawan ko na kayo kasi masyado nang mahaba ito yung pagkain ko. Paano ba? Ibibideo ko pa ba sa pagkain ito or hindi na? Dito ako magre-reset sa Flying J. Yung aking next reload ay papuntang Tacoma, Washington again. Yung aking delivery ay sa Saskatchewan, Shaunavon, Saskatchewan. Yung aking delivery isang farm equipment galing sa Tacoma. Pag-amping mong tanan, salamat kayo sa pag-uban sa ako ang vlog and shout out sa inyong tanan. Mayong gabi.